Mons Andy. Ang susunod naman po nating tanong, Mons, ay galing po ito sa San Jose del Monte, Bulacan. At ito po ay galing kay Floren Fuentes Lazaro. Maraming salamat po sa mga makabuluhang impormasyon na aming nalalaman mula po sa inyo. Ako po ay isang leader ng kabataan sa aming parokya. Ito po ang nais po naming malaman at mas palawakin. Bakit mahalaga ang mga kabataan sa ating parokya? Nako, Florence, napapanahon ngayon yung tanong niya. Bakit? Ngayon ay idiniklara ng kapulungan ng mga obispo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na ito'y taon para sa kabataan. Katatapos lamang ng mga sinodo na kung saan tinatalakay ang bukasyon ng kabataan sa ating simbahan. Bakit mahalaga ang kabataan? Yan naman ay hindi kaila sa atin, binanggit na rin ng ating national hero. Ito ang kinabukasan. Kayong kinabukasan. Hindi naman pwedeng puro matatanda ang simbahan. At kung walang mga kabataan na mas aktibo sa simbahan, ay sino magpapatuloy ng pananampalataya? Magtugma ang tanong niya kasi merong isinulat na bagong aklat si Pope Francis. Ang aklat niya ay God is Young. At dito'y pinapaliwanag ni Pope Francis na buong buo, bakit kailangan mahalaga ang kabataan? Nasabi niya, yung kabataan niya kasi merong pang enerhiya. At yung kanilang energy ang kailangan para higit na maipaliwanag ang pananampalataya. At ang tawag nga niya dapat sana yung kabataan maging apostol din sa kapwa kabataan. At kaming mga nakatatanda, pinagbibilinan din ng Papa ngayon. Ang sabi, isasama nyo anya sa gawain ng parokya mga kabataan. Kukonsultahin din ninyong kabataan, hindi lamang ang mga matatanda. Kasi yung kanilang creativity, ang sabi ng Papa, ay higit na mahalaga sa simbahan. Kaya ito yung panawagan niya. Sumulat ang ating Papa bago magsimula ang sinod. Ito yung kanyang sulat sa mga kabataan na sinisimula niya ng pagsasabi ng tawag ng Diyos kay Abraham. At ang sabi ng ating Papa Francisco ay ganito, tuladaan niya ng tawag kay Abraham, huwag matakot yung kabataan na lumisan-pumisan sa kanilang kinilalagyan. At para sa gayon ay tuklasin yung itinuturo ng Diyos na iba pang mga lupain, iba pang mga apostolado sa simbahan. At yan anya ang kailangan para sa kabataan. Pangalawa, panghuli ay ito, na mahalaga ang kabataan sa simbahan sapagkat ang lahat naman ay nagdadaan sa kabataan. Huwag nating kalimutang si Kristo din naman naging kabataan minsan. At nung maging kabataan nga niya, adventurous din siya tulad ng maraming kabataan. Nagpunta siya sa templo, 12 taon, at doon ay hinanap ng kanyang mga magulang at nakikipag-usap na siya. Kaya naranasan ng Panginoon Jesucristo ang maging bahagi ng mga kabataan. At ito'y naranasan din ng marami na namumuno sa simbahan. Kaya ang ating yumaong santo na ngayon, na Papa si San Juan Pablo, ang nagtatag ng tinatawag na World Youth Day, na patuloy nating ginagampanan ngayon. Kaya ang aking masasabi, mahalaga ang kabataan sa simbahan. Itong kinabukasan. Mahalaga ang kabataan dahil sa kanilang mapanuring mga pananong. Mahalaga ang kabataan sapagkat yung creativity nila ay kailangan, lalo tigit sa panahon ngayon. At itong dahilan, kaya sa ating paghahanda para sa ika-500 anibersaryo ng evangelisasyon, itong taong ito'y taon ng kabataan sa Pilipinas at para din naman sa buong mundo, ay nagkaroon ngayon at tiyak na lalabas ang isang bagong dokumento ng mga obispo tungkol sa kabataan. God is young. Huwag niyong kakalimutan yan. Alright, kaya Floren, alam na natin ngayon ang dahilan kung bakit talaga mahalaga ang mga kabataan sa simbahan. Marami na naman po tayong nalaman at naliwanagan sa lahat ng mga narinig